40 ka na, then gusto mo mag-YouTube. Well, sa video na to, panoorin mo kung ano yung 5 na rason bakit ako nag-create ng YouTube channel. And yun, reason number 1 is knowledge sharing. Ito yung pinaka-importante. Kasi sayang yung knowledge mo kasi yung mga millennials, yan kasi yung sweet spot kasi na-experience natin yung previous na analog compare sa mga bagong generation ngayon na lahat sila nakatutok sa internet. Dati kasi naglalaro lang tayo sa lansangan. Then meron pa tayong mga patentero, mga hard na games. Yung mga street games, batulata, yun, pinaka-simple lang yun. In which ngayon, limited na lang yung naglalaro. Yan. Then, through that, meron tayong mga experience na naranasan natin na alam ko, mag-iisip ka nga ng naranasan mo ngayon na nami-miss mo nung bata ka pa. Tapos ngayon, hindi mo na nakikita sa mga future generations. So yun, kasi meron tayong mga knowledge like yung moringa, pag nasugatan ka, yung leaves ng moringa, ganunin mo lang, tapos sa sugat, yun, mag-heal daw yun. Kaya, yun, napaka-powerful na yun. Ngayon, mga bata, nag-medicine na, mga betadine. Dati kasi, yung dahon lang ng bayabas or moringa, yan yung mga ginagamit natin pang gamot sa sugat. Kaya napaka-powerful na knowledge na yun. Na dapat natin yun i-transfer sa future generations. Kasi magiging MacGyver tayo previously. Yung pag nasugatan ka, yun, kuha ka lang ng dahon. Ngayon, kuha ka ng betadine, Bactroban, mga ganun. Mga ano na talaga, medicine na antibiotic pa. Number 2 is, ito yung ginagawa ko para makita sa future generation ano yung mga old generation nila. Kasi through video, may experience nila how I speak, paano ako magsalita, paano ako mag-express ng idea as their oldies or yung mga ancestors. Kaya ito lang yung na-mention. Yun, napaka-powerful na yun kasi doon sila nag-learn na yung lolo pala nila is mahilig mag-vlog or mahilig sa social media. So, yun yung one way. Number 2. Then, number 3 is more of a remembrance. So, gusto ko lang mag-share ng knowledge and any random ideas dito sa YouTube. Kasi, yun nga, yung mga bata ngayon, nagkukonsume na ng mga more on entertainment. But, as you can see in my channel, hindi siya more of a entertainment but educational purposes on how you handle things in life, technology, and paano mag-work yung mga bagong teknolohiya ngayon and other stuff in which hindi ko lililimit yung sarili ko na as tech guy, as father, as millennials. No. Don't limit yourself kasi human, mag-evolve talaga tayo. Then, number 4, form of a outlet or yung hobby. Kasi sa paggawa ng YouTube, marami akong skills na na-develop. Natuto akong mag-photography, videography, video editing, marketing, sales. Ang daming skills and public speaking. As you can see in my previous video, medyo mahihain pa tayo sa camera. Pero ngayon, nakakausap ko na yung camera in front and straight forward. So, more of a personal development yun. Kaya, napakaganda ng YouTube to be yourself. Kasi, kung mahina tayo mag-public speaking, at least dito sa YouTube, camera lang yung kaharap mo. Tapos, huwag kang mahiya. Kaya, dati kasi, nag-iisip tayo na more of the watchers really. So, yun.
their opinions, yung mga watchers is, ala lang, manood rin lang sila rin ng video mo, i-consume rin nila. At the end of the day, magko-comment yan, negative or positive. Pero at least, na-share ko yung idea ko kung bakit ako gumagawa ng video na to. And number 5 is more of a personal branding. So, paano ko i-present yung sarili ko sa public? And it's more of a legacy. Ganun lang. Simple lang. So, sa video, tapos gawa ka lang ng video, no. Meron rin na tayong, magkakaroon ka rin pag gumagawa ka ng video, scripting, mga knowledge sharing, yun, napakarami. Pag nag-consolidate yan, magiging self-fulfillment yan. Kasi pag harap ng mga tao, uy, si Almer Shocks, YouTuber yan. Meron niyang channel, not to brag, but ano lang, more of a sharing. Kasi hindi mo kasi ma-speak lahat in a conversation. So, at least, in a form of a video, pwede mong i-share yung mga ideas mo. Kaya ito yung kagandahan ng YouTube platform. Kung gusto ka talaga kumita ng pera, yun, mag-double time ka sa paggawa ng content. Pero dito sa YouTube, it's more of a personal development, but yung monetary is siguro later part na. Although, honest naman tayo dyan na hinahabol rin natin. Pero, ngayon, gusto ko lang talaga marami yung subscriber para mas may i-share ko yung mga ideas ko through my videos and through my channel. I hope na, yun, gumagawa kasi tayo ng mga original. Hindi tayo katulad ng iba na gumagawa lang for entertainment purposes. But this is more of knowledge sharing community. Kaya huwag kayong mag-alala. This is a safe place to ask questions right now sa video na to. Simple lang. Yun. Yun yung mga realization ko when you're at your 40s and gagawa ka pa ng video. So, kung kayo nanood pa rin hanggang sa episode na to, gumawa rin kayo. Tapos, balitaan nyo ako kung anong mga skills na na-develop nyo. Tapos, ano yung naging feeling. Hindi talaga importante yung pera. Pero yung feeling na maipa-share mo yung knowledge, yung skills, magiging fulfilling yun. Kasi para ka ring teacher, yun. Although, hindi sila, meron silang legacy na naiwan sa mga estudyante nila na nagiging relevant sa future. Kaya ganun. Tatandaan ka rin nila kung paano ka mag-speak. Kaya ganun lang yung simple. Ano lang, make your YouTube video right now. Kahit walang nanonood, huwag mo silang alahanin. Hindi naman talaga lahat ng video magiging successful. Pero this is my time and my video and gusto ko rin nilang i-share through YouTube. Kaya YouTube is the only way for now. Maybe sa Web 3.0, magiging karoon na ng ibang platform. Pero sa YouTube lang kasi ako nakakita ng long form videos na pwede nating ma-share dito. Ayos. I hope na meron kayong nakuha at yung mga 40s dyan, huwag kayong mahiya gumawa ng video. At first lang yung mga takot ka kasi nama-mindset natin na what if walang manonood, walang magiging interest. Pero at the end of the day, may manonood pa rin dyan. Trust me. And trust the process and it will snowball. Yun, lalaki ng binsan. I've been with YouTube for more than 2 years and yun, okay na rin yung mga subscriber kasi nag-interact rin sila sa mga video ko. Kasi gusto rin nilang mag-share ng mga experience. Tapos, all the way. Nagiging ping-pong na yung mga conversation minsan. Yeah? Kaya, yun. See you around guys. And I hope meron kayong natutunan dito. Alright. See ya.